AMLA, ang faculty ng PSU Asinggan, mga kabombo. At kamustahin natin itong kanilang ila-launch ngayon, mga kabombo, sa kanilang lugar o sa kanilang campus. So ating papasukin. Magandang gabi, Ma'am Angie. Ito po si Bombo Oliver Dacumos, live tayo napapanood, napapakinggan sa ating programa ngayong araw na ito, ma'am. Bago lahat, pagbati muna sa ating viewers and listeners, Ma'am Angie. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kabombo. Kabombo Oliver, maraming salamat po sa oportunidad na pinagkaloob niyo po upang mai-promote po namin yung bago po naming application na ating pwedeng magamit para makatulong po sa ating mga kaguro. Yes. Muli po, magandang gabi po. Yes, Ma'am Angie. Ma'am Angie, pwede bang ipaliwanag ninyo or ano po itong ila-launch nating application at saan po ito nagawa? Ito ba'y gawa ng ating mga estudyante or ng ating kaguruan dyan po sa PSU Asinggan? Muli po, magandang gabi. Ang application po na ating pong ilo-launch, siguro hindi po matatapos ang taong ito, meron po tayong tinatawag na automatic writing evaluation system na kung saan makatutulong sa ating mga English teachers, kung sino man po ang mga English teachers na nanonood at nakikinig sa gabing ito. Ito po ay para sa inyo. Maglo-launch po tayo ng isang application na kung saan automatic na mag-check ng mga essay at ng mga composition ng ating mga estudyante ang application pong ito. So, ang mangyari po dyan, pipicturan po nila o i-encode po ng ating mga estudyante yung kanilang mga writing composition o yung mga essay o yung tinatawag po nating mga formal theme kung natatandaan po natin, no? Sa high school, formal team at informal team, pwede po natin yan i-upload sa ilo-launch po natin na application na tinatawag po nating CogniScribe 1.0. So ito po ay makatutulong sa ating mga kaguruan, especially sa mga nagtuturo ng wikang Ingles. Ito po ay makatutulong dahil ito po ay magiging automatic. Automatic po ang pag-check at pag-evaluate po ng mga manuscript ng ating mga estudyante. Yes, ma'am. Ma'am, ito ba ay pwedeng ma-download or saan po pwedeng ma-download itong CogniScribe 1.0? Ang ating pong application ay inaayos pa po natin kung saan po nating platform ilo-launch po siya kasi meron po tayong meron po tayong App Store para po sa mga naka-iPhone at meron po tayong Google Play Store. So, tinitignan po natin yung mga anggulo pong iyon na kung saan pwede po nilang i-download at pwede po nilang magamit. Pero sa ngayon po, inaayos po namin lahat. Ito pa lang po ay i-upload po natin sa internet at makaka-access lang po dito ang mga makaka-access lang po dito ay ang mga bibigyan po natin ng mga libreng account. So kung meron po tayong libreng account sa CogniScribe 1.0, sila po ay makakapag-check ng libre at makakapag-evaluate ng libre sa mga essay ng mga estudyante po natin. Yes, ma'am. Ma'am, for the background, sino po yung nag-develop nitong CogniScribe 1.0? Ito ba yung mga estudyante ba natin or mga teachers din ng PSU Asinggan? Ang CogniScribe 1.0 po ay proyekto. Isa po itong proyekto ng isa pong close sa akin na estudyante. Siya po ay magna cum laude. Siya po ay gagraduate sa PSU Asinggan. Itong darating na Martes sa July 28. So ito po ay proyekto na kung saan nagkaroon kami ng idea kung paano makatutulong sa mga teachers na pag-aanin yung kanilang mga trabaho. Dahil ako din po ay nagtuturo ng English at sobrang dami po talaga ng kailangang i-check, lalong-lalo na sa mga composition, lalo na kapag tayo po ay nag-develop ng writing skills ng mga estudyante po natin, especially yung mga nasa college po natin, dahil tayo po ay nagtuturo sa State University. Dapat sila po ay talagang nabihasa at talagang nahasa sa pagsusulat. So ito po ay isa sa malaking problema ng mga English teachers o mga kaguruan natin dahil isa sa problema po nila ay kung paano i-check yung
output ng 40 na estudyante o 50 na estudyante. So isa po ito sa kasagutan sa problema pong ito. Yes, ma'am. Ma'am, itong, nasabing application na ito ay, ano yung naging, pagsubok naman bago natin narating itong, pagla-launch ng nasabing application na ito? Isa po siguro sa pinakamahirap na parte ay yung makahanap tayo ng suporta na kung saan makakapagdagdag ng makakapagdagdag ng mga gagamit ng application na ito. Dahil ang application pong ito ay limitado pa lamang po sa ngayon. Dahil ito po ay nasa development stage pa lang po. Pero dahil nga po meron po tayong natatanggap na mga papuri at mga suporta na nanggagaling sa mga kaibigan at sa kapwa kaguruan sa PSU ay nadadagdagan po at mai extend po yung dadami ang mga users po na pwedeng gumamit po nito. Dahil po sa paglo-launch ng application pong ito, kukunti lang po ang pwedeng gumamit kasi meron lang pong limitation itong ating pong application. Pero dahil sa suporta po ng ating mga kaibigan ay kaya po nating mag-accommodate ng maraming kaguruan. Yes, ma'am. So ito bang, ila-launch na ito, ma'am, ay maaari ding mapakinabangan ng ilang mga teacher ng, iba pang campuses ng, PSU? Opo, opo kabombo no. Isa po sa goal at isa po sa pinakapuso ng application na ito ay maibahagi rin po sa ibang mga kaguruan na nagtuturo sa PSU at hindi lamang po sa PSU, lalong-lalo na po sa ating mga kaguruan na nagtuturo sa Department of Education. Dahil hindi po lingid po sa atin na sa isang klase po nila, yung maabot po sila ng 40 at 50 at kumakain po ito ng oras ng mga kaguruan na kung saan dapat sila ay nag-aaral ng ibang leksyon pero dahil nga po kailangan nilang mag-check, kailangan po nilang basahin ang lahat ng essay o composition ng ating mga estudyante ay kumakain ng oras. So ito po ay makatutulong hindi lamang po sa faculty ng PSU, pero ito din po ay makatutulong sa mga kaguruan po natin sa Department of Education. Yes, ma'am. So talagang malaking bagay 'no, itong application na ito lalo na ngayon is talagang nasa modern na po tayo sa lahat ng aspeto, Ma'am Angie. So itong, pag-develop na ito, ma'am, ay talagang naisip lamang ng iisang estudyante o may collaboration ng mga iba't ibang mga kaisipan din ng, iba't ibang estudyante natin diyan? Gano'n din ang faculties? Ito po, ang development ng application pong ito ay base po sa personal ko pong experience ano po. Dahil nga po katulad ng sinasabi ko po kanina, ako po ay nagtuturo sa PSU na merong 40 o 50 estudyante na nagtuturo ng English. At isa po sa dilema, isa po sa problema ng naming mga kaguruan ay ang pag-check talaga ng essay. So isa po ito sa mga kasagutan siguro upang makatulong na mabawasan po yung loading, mabawasan po yung problema at dinadalang trabaho ng ating mga kaguruan. Lalo na din po ako dahil ako po ay nanay na, mababawasan yung naiuwi kong trabaho dahil nga po hindi po lingid sa atin na ang pagtuturo ay hindi lamang po 8 hours. Madalas naiuwi po namin ang aming mga trabaho lalo na ang pag-check. Yes, ma'am. Lalo na't mga estudyante niyo talagang, nasa college na, so talagang, marami ang, utak na talagang yung mga essay talagang kanilang, pupursigihang mabuti. Kaya mahirap talagang mag-check lalo na sa ganyang sitwasyon. At, Ma'am Angie, maiba tayo 'no, dito naman sa mga usapin ng, kasi usong-uso ngayon yung, bomb threats sa ilang mga eskuwelahan, lalo na sa mga high school. Pero sa ganito, ma'am, sa campus po ng PSU Asingan, paano nila na-handle yung ganitong mga sitwasyon lalo na't, may mga ilan ding mga campuses dati 'no, dito sa Dagupan City na talagang, nagkakaroon din ng bomb threat online, Ma'am Angie? Opo. Hindi po ito bago ano po sa amin pong campus ng Asinggan kasi nagkaroon din po kami
ng experience na kung saan parehas din po yung sitwasyon na kung saan pinagdaanan po ng ating pong mga kaguruan maging ng ating mga estudyante. Pero naniniwala po ako ng aming campus, PSU Asinggan, ay handa sa mga ganitong sitwasyon. Lalo na sa pamumuno ng aming pong campus executive director na si Dr. Roy Ferrer at ang aming risk focal person na si Sir Ryan Genesis De Leon. Sila po ay talagang handa upang sagutin at upang pong magkaroon ng sapat na plano kung paano at paghahanda, especially sa mga ganitong sitwasyon. Dahil po sa ngayon hindi po natin mapinpoint kung sino talaga yung mga taong gumagawa ng mga ganitong kaguluhan, ano po. Kasi po nung nagkaroon po kami ng ganitong experience, hindi lang po iisang araw na nagkaroon kami ng bomb threat. So, naniniwala po ako na sa experience pong niyon ay talagang napagplanuhan na at napaghandaan at kaya po naming mamanage yung mga ganitong pong sitwasyon. Dahil nga po, nandyan po ang tulong ng ating pong ng ating pong munisipyo, ating LGU, sa ating mayor, sa aming pong mahal na vice mayor. So lahat pong ito ay meron na pong plano upang maiwasan po yung mga ganitong sitwasyon. Yes, ma'am. Ma'am, sa mga security measures, kamusta ang PSU Asinggan, lalo na sa pagpasok ng mga estudyante natin? Dahil ang mga estudyante natin talagang malalaki na, mga college student na talaga. Sa pagpasok po nila, dahil nga po may mga ganitong experiences po tayo sa mga eskwelahan, nagkakandak po ang ating ang ating pong security ng mandatory po ng checking of bags po nila. Bubuksan po nila yung bag po nila at ipapakita kung ano pong nasa loob. So nagkakaroon po tayo ng ganyan sa tulong din po ng ating pong mga opisyal sa ROTC, yan sa pamumuno po ni Sir Julie Agpawa. Ayan, talagang yung security measure po ng ating pong campus ay mas nahigpitan dahil nga po sa mga ganitong threat. So, pagpasok pa lang po, nagkakaroon po sila ng security check sa mga bags po nila, maging sa mga motor po nila, binubuksan po nila yung mga compartment para makita po kung meron po silang mga kargada na kung saan magkakaroon po ng kaguluhan. Yes, ma'am. Yun. Ma'am, sa PSU Asinggan po ba ay kamusta yung mga kaso ng karahasan? Meron ba tayong naitatala? Awa ng Diyos naman po ay wala naman po dahil nga po na prevent na po at napaghandaan po ng ating pong risk focal person yung mga ganito pong mga sitwasyon. So, awa ng Diyos naman po, wala naman pong napahamak o wala naman pong grabing sitwasyon na na-experience po sa campus. Yes, ma'am. Ma'am, kapag may bomb threat ba ay nagpapa-cancel ng klase? Automatic po yun, kabombo, ano po. Dahil nasa guidelines po natin na kung at risk po at talagang ito po ay nasa gitna na ng kapahamakan at buhay ng ating mga estudyante, automatic po ang cancellation po ng klase ng buong university sa campus po kung saan merong bomb threat o may kahit anong threat meron po sa campus, talagang pinapauwi po yung mga estudyante, maging ang mga kaguruan po, dahil napaka-importante po ng buhay, higit sa lahat. Yes, ma'am. Ma'am, for the background, ilan po lahat ng mga estudyante ng PSU kung may data po kayo at kamusta po sila ngayon? Magkakaroon pa lang po kasi tayo ng enrollment, kabombo, ano po. Itong academic year 2026-2027 ay enrollment pa lang po nila sa susunod linggo. Pero itong nakaraan po, school year 2025-2026, mahigit 1,000 po yung ating pong enrollees sa PSU Asinggan. Okay. At nabanggit nyo graduation ng lahat po ba ng course at sa Martes? Ma'am Angie. Opo. Okay. Meron po kasi tayong clustering pagdating po sa graduation. So buong linggo po mula Martes hanggang Huwebes ay
ang taunang pagtatapos ng ating pong mga scholar ng bayan, hindi lang po UP ang scholar ng bayan, pero ang mga PS Union sa scholar din po ng bayan. Mm. So, sila po ay magtatapos sa darating pong Martes, Miyerkules at Huwebes sa CSI Stadia, Dagupan City. So, asahan po natin na magkakaroon ng asahan po natin na magkakaroon ng sobrang daming tao sa mga araw na to dahil dadagsa po ang ating mga estudyante maging ang ating mga magulang sa Mm. araw pong yan. Yes, ma'am. Ayan, Ma'am Angie, siguro mensahe at kung may nais pa kayong banggitin na hindi ko po natanong sa kabuuang campuses ng PSU Asinggan at maging sa ilalunch nating aplikasyon. Go ahead, Ma'am Angie. Para po sa ating mga kabombo na nakikinig at nanonood po sa gabing ito, antayin lang po natin kung kailan po natin may papamahagi yung libreng account para po magamit po natin ang CogniScribe 1.0. So ito po ay libre. Ito din po ay nagmula sa development ng ating pong mga kaguruan maging mga estudyante sa PSU Asinggan. So, yun po at patuloy po tayong magdasal, patuloy po tayong magtiwala sa Panginoon dahil higit sa lahat ang kaligtasan ng bawat isa ay napaka-importante. Ang dami pong nangyari sa mundo, pero higit sa lahat po ang pananalig po natin sa Diyos ang ating unahin. Maraming salamat po.